Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Ang Ebanghelyo ay nakakahawa, ikalat ito. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, ikalawang kabanata mula ika-41 talata hanggang ika-47 talata. Marami sa kanila ang naniwala sa kanyang mensahe at nabautismuhan, at humigit kumulang 3,000 tao ang nadagdag sa samahan noong araw na iyon. Ginugol nila ang kanilang panahon sa pag-aaral mula sa mga apostol, nakikibahagi sa samahan at nakikibahagi sa mga salo-salo ng pagkain ng samahan at mga panalangin. Maraming himala at kababalaghan ang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, at ang lahat ay napuno ng paghanga. Ang lahat ng mga mananampalataya ay nagpatuloy na magkakasama sa malapit na pagsasamahan at nagbahagi ng kanilang mga ari-arian sa isa't isa. Ibebenta nila ang kanilang propriedad at mga pag-aari at ipamahagi ang pera sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw ay nagpupulong sila bilang isang grupo sa templo, at sila ay kumakain ng magkakasama sa kanilang mga tahanan, kumakain ng may galak at mapagpakumbabang puso, nagpupuri sa Diyos, tinatamasa ang mabuting kalooban ng lahat ng tao, at araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa kanilang grupo ang mga naliligtas. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-13 kabanata mula ika-31 talata hanggang ika-58 talata. Si Jesus ay nagsabi sa kanila ng isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ang isang tao ay kumuha ng buto ng mustasa at inihasik ito sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag lumaki na ito ang pinakamalaki sa lahat ng halaman. Nagiging puno ito kung kaya't dumarating ang mga ibon at gumawa ng kanilang mga pugad sa mga sanga nito. Sinabi sa kanila ni Jesus ang isa pang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay ganito. Ang isang babae ay kumukuha ng ilang lebadura at hinahalo ito sa isang sako ng harina hanggang sa tumaas ang buong talaksan ng masa. Gumagamit si Jesus ng mga talinghaga upang sabihin ang lahat ng mga bagay na ito sa mga tao. Hindi siya nagsasabi ng isang bagay sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Gagamit ako ng mga talinghaga kapag ako ay nagsasalita sa kanila. Sasabihin ko sa kanila ang mga bagay na hindi pa nalalaman mula ng likhain ang mundo. Nang makaalis na si Jesus sa karamihan ng tao at makapasok sa loob ng bahay, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Sabihin mo sa amin kung ano ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa parang." Sumagot si Jesus, "Ang taong naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Ang mga damo ay ang mga taong kabilang sa masama. At ang kaaway na naghasik ng damo ay ang dyablo.
Ang pag-aani ay ang katapusan ng panahon, at ang mga manggagawa ng pag-aani ay mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng panahon. Isusugo ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel upang tipunin mula sa kanyang kaharian ang lahat ng mga naging dahilan para magkasala ang mga tao at lahat ng iba pang gumagawa ng masasamang bagay. At kanilang itatapon ang mga ito sa naglalagablab na hurno, kung saan sila'y magsisisigaw at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At ang bayan ng Diyos ay magliliwanag tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig kung gayon kung mayroon kang tenga. Ang kaharian ng langit ay ganito. Ang isang tao ay nagkataong nakahanap ng isang kayamanan na nakatago sa isang bukid. Tinakpan niya itong muli at tuwang-tuwa siya na lumisan siya at ibinenta ang lahat ng mayroon siya at pagkatapos ay bumalik at binili ang bukid na iyon. Gayon din, ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ang isang tao ay naghahanap ng magagandang perlas at nang nakakita siya ng isang hindi pangkaraniwang ayos, siya ay lumisan at ipinagbili ang lahat ng mayroon siya at binili ang perlas na iyon. Gayon din, ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ang ilang mangingisda ay naghagis ng kanilang lambat sa lawa at nakahuli ng lahat ng uri ng isda. Nang mapuno na ang lambat, hinihila nila ito sa pampang at naupo upang hatiin ang mga isda. Ang mabubuti ay napupunta sa mga balde at ang mga walang halaga ay itinatapon. Ganito rin sa katapusan ng panahon. Lalabas ang mga anghel at titipunin ang masasamang tao mula sa mabubuti at itatapon sila sa lumalagablab na hurno, kung saan sila'y magsisisigaw at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Naiintindihan ninyo ba ang mga bagay na ito? Tanong ni Jesus sa kanila. Oo, sagot nila. Kaya't sumagot siya. Ibig sabihin kung gayon, na ang bawat guro ng kautusan na nagiging alagad sa kaharian ng langit ay tulad ng isang may-ari ng bahay na kumukuha ng bago at lumang mga bagay mula sa kanyang silid na imbakan. Nang matapos na sabihin ni Jesus ang mga talinghagang ito, umalis siya sa lugar na iyon at bumalik sa kanyang sariling bayan. Nagturo siya sa sinagoga at namangha ang mga nakarinig sa kanya. Saan niya nakuha ang gayong karunungan? Nagtanong sila. At paano naman ang kanyang mga himala? Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? At hindi ba't sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba dito nakatira lahat ng kapatid niyang babae? Saan niya nakuha ang lahat ng ito? At kaya tinanggihan nila siya. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang sa lahat ng dako, maliban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling pamilya. Dahil sa wala silang pananampalataya, hindi siya gumawa ng maraming himala doon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos.
Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang isa na namang magandang reflection article na nabasa ko. At ito ay isinulat at inilathala ni Ginoong David C. Egner sa Our Daily Bread na pinamagatan niyang Contaminate Them. Sa wikang Pilipino, hawahan sila. Ang article na ito ay may kaugnayan sa mabuting balita ng ating Panginoon na binasa ko sa araw na ito. Hayaan po ninyong ikwento ko sa inyo sa ating wika ang article ni Ginoong David C. Egner. Pahayag niya, ang 80 taong gulang na si Tita Nava ay nagbigay ng kanyang patotoo sa isang simbahan sa Maynila. Isang retiradong propesor sa kolehiyo at tagapangasiwa sa kanyang mga huling taon. Siya ay naghahanap sa Diyos sapagkat gusto niya ng isang relasyon sa isang buhay na Diyos, hindi sa isang rebulto. Inirekomenda ng isang kaibigan na sumali siya sa isang grupo na tinatawag na Golden Girls na konektado sa isang evangelical church. Si Tita ay nagsimulang dumalo ng regular sa grupo. Binuksan niya ang kanyang puso kay Jesus at ipinanganak na muli. Nagpapatotoo siya na inalis ni Jesus ang kanyang matalas na dila, ang kanyang kritikal na espiritu at ang kanyang intelektual na pagmamataas. Sa kanilang lugar ay binigyan niya siya ng kagalakan. Inilarawan niya kung ano ang nangyari nang simulan niyang ipamuhay ang kanyang pananampalataya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sinimulan akong tratuhin ng dati kong grupo na para akong nagkaroon ng nakamamatay at nakakahawang sakit. Pagkatapos na may kislap sa kanyang mga mata, sinabi niya, sana mahawahan ko sila. Sa mga unang araw ng simbahan, ang ebanghelyong nagbibigay ng buhay ay mabilis na kumalat sa Jerusalem. Basahin ang mga gawa, 2 kabanata, 41 talata. Marami sa kanila ang naniwala sa kanyang mensahe at nabautismohan, at humigit kumulang 3,000 tao ang nadagdag sa samahan noong araw na iyon. Ngunit, itinuring ng mga pinuno ng relihiyon ang bagong kilusang ito bilang isang nakamamatay na sakit at sinubukang pigilan ang paglaki nito. Basahin natin ang mga gawa 4 na kabanata, mga talata 16 hanggang 18. Ano ang gagawin natin sa mga lalaking ito? Tanong nila. Alam ng lahat sa Jerusalem na ang pambihirang himalang ito ay ginawa nila at hindi natin ito maikakaila. Ngunit upang hindi na kumalat pa ang bagay na ito sa mga tao, babalaan natin ang mga lalaking ito na huwag nang muling magsalita sa sinuman sa pangalan ni Jesus. Kaya't tinawag nila silang muli at sinabi sa kanila na sa ilalim ng walang kondisyon na sila ay magsasalita o magturo sa pangalan ni Jesus. Kung inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo, ibilad ang iyong mga kaibigan sa katotohanan. Hawahan sila ng nagbibigay buhay na mensahe ng Ebanghelyo. Ang iyong buhay ba ay isang daluyan ng pagpapala? Ang pag-ibig ba ng Diyos ay dumadaloy sa iyo? Pinahahayag mo ba ang pagkawala ng tagapagligtas? Ikaw ba ay talagang kanyang tagapagsilbi ng dapat gawin? Sa puntong ito,
ay tinatapos ko na po ang maikling reflection sharing na ito sa inyo na isinulat at inilathala ni Ginoong David C. Egner sa Our Daily Bread. Sana'y naibigan at nakapulutan ninyo ng aral tulad ko. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.